In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain, sa ating pagpapahayag. Ngayon po ay may panibago tayo muling babasahin o ipapahayag ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Etong si Nicodemus, mga kapatid, siya po yung lumapit sa Panginoong Kristo ng gabi at nagsalita na papaano po sa'yo muling papasok sapagkat sa'yo malaki na? Sumagot ang Panginoong Kristo, di ka ba nakakaunawa? Siya po si Nicodemus na nagtanong sa Panginoong Kristo about sa bautismo. Mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo po magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dinadalangin ko po ang bawat isa ng kaligtasan, kagalingan sa bawat may coronavirus, pagpalain nawa ng pagpapalang spiritual, physical man ng pangangailangan. Nawa, kahapagan niyo po kami sa aming mga gawa habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ito aking hiningit, dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, na banal na Espiritu Santo sa nawat. Mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy sa ating pagpapahayag at ito na po ang ating umpisa, ang unang yugto o part 1, Kabanata 1, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Sinabi ni Jose, "At bakit ka nagtataka na si Jesus ay nabuhay? Ngunit ka mangha-mangha na hindi siya nabuhay mag-isa? Ngunit binuhay din niya ang marami pang mga patay na lumitaw sa Jerusalem, sa marami. At kung hindi mo nakikilala ang iba, Simeon, kahit papaano na tumanggap kay Jesus at ang kanyang dalawang anak na binuhay niya sila kahit paano, alam mo, sapagkat inilibing natin sila hindi sa pagkanakaraan, ngunit ngayon ay kanilang mga libingan ay nakikita ng bukas at walang laman, at sila ay buhay at naninirahan sa Arimatea. Kaya't nagsugo sila ng mga tao at nakita nila na ang kanilang mga libingan ay nakabukas at walang laman. Sinabi ni Jose, pumunta tayo sa Arimatea at hanapin sila. Nang magkagayoy, tumintig ang mga punong saserdote na sina Anas, Caiphas at Jose at Nicodemus at Gamaliel at iba pa, at nagtungo sa Arimatea at nasumpungan ang mga sinalita ni Jose. Kaya't gumawa sila ng panalangin at bumati sa bawat isa. Na magkagayoy, nagsama sila ng kasama sa Jerusalem at dinala sila sa sinagoga at sinigurado ang mga pintuan at inilagay sa gitna ang lumang tipan ng mga Hudyo at sinabi ng mga punong saserdote sa kanila, "Nais naming manumpa ka sa Diyos ng Israel at Adonai at upang sabihin mo ang katotohanan kung papaano ka nabuhay at kung sino ang nagbangon sa iyo mula sa mga patay." Ang mga lalaki na bumangon nang marinig ito ay gumawa ng kanilang mga muka ng tanda ng krus at sinabi sa mga punong pari, "Bigyan kami ng papel at tinta at lapis." Kaya dinala nila ito at nakaupo at isinulat nila ang ganito, Kabanata 2. O Panginoong Hesukristo, ang pagkabuhay ng muli at ang buhay ng mundo, bigyan kami ng biyaya upang maibigay namin ang isang katotohanan ng iyong muling pagkabuhay at ang iyong mga himala na ginawa mo sa Hades. Kami ay nasa Hades, kasama ang lahat na natutulog mula pa noong simula ng mundo. At sa oras ng hating gabi ay bumangon ng isang ilaw na parang araw at lumiwanag sa mga madilim na rehiyon na ito, at kaming lahat ay nakailaw at nakakita ang bawat isa. At kaagad ang aming amang si Abraham ay nagkakaisa sa mga patriarka
at ang mga propeta, at sa parehong oras ay napuno sila ng kagalakan. At sinabi sa bawat isa, ang ilaw na ito ay mula sa isang mahusay na mapagkukunan ng ilaw. Ang propetang Hesayas na naroroon ay nagsabi, ang ilaw na ito ay mula sa Ama at mula sa Anak at mula sa banal na Espiritu tungkol sa kanino ako ng hula ng buhay pa, na sinasabi, ang lupain ng Sabulon at ang lupain ng Neptalib. Ang mga tao na nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng isang mahusay na ilaw. Pagkatapos ay dumating sa gitna ng isang asitek mula sa disyerto, at sinabi sa kanya ng mga patriarka, sino ka? At sinabi niya, ako si Juan, ang huling mga propeta na gumawa ng mga landas ng anak ng Diyos na tuwid at hinayag sa mga tao ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At ang anak ng Diyos ay lumapit sa akin. At ako na nakakikita siya na malayo, sinabi sa mga tao, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. At sa aking kamay ay pinautismuhan ko siya sa ilog ng Jordan, at nakita ko na parang kalapati din ang banal na Espiritu, at narinig ko rin ang tinig ng Diyos, maging ang Ama. Ganito ang sinasabi, ito ang aking minamahal na anak, na kung saan ay lubos kong nalulugod. At sa bagay na ito ay sinugo niya rin ako sa iyo upang ipahayag kung papaano darating ang bugtong na anak ng Diyos, na sino mang naniniwala sa kanya ay maliligtas, at ang sino mang hindi sumasampalataya sa kanya ay hahatulan. Sa salaysay na ito ay sinabi ko sa iyo lahat upang makita mo siya. Lahat ay dapat sambahin siya, na ngayon lamang para sa iyo ang oras ng pagsisisi dahil sa pagsamba sa mga idolo sa walang kabuluhan na itaas na mundo, at sa mga kasalanan na iyong nagawa, at ito ay imposible sa anumang oras. Kabanata 3. Samantalang si Juan sa makatuwid ay nagtuturo sa mga nasa Hades. Ang unang nilikha na ninuno na si Adan ay narinig at sinabi sa kanyang anak na si Seth, anak ko, nais kong sabihin sa mga ninuno ng lahi ng mga tao at ang mga propeta kung saan ako pinadala ka kapag nahulog sa aking maraming mamamatay. At sinabi ni Seth, mga propeta at patriarka, pakinggan, nang ang aking amang si Adan, ang unang nilikha, ay malapit ng mahulog ng minsan sa kamatayan. Pinadala niya ako upang pakiusap sa Diyos na napakalapit sa pintuang daan ng paraiso. Napatubayan niya ako ng isang anghel sa puno ng pakikiramay, at upang kumuha ako ng langis at pinahira ng aking ama, at upang siya ay bumangon mula sa kanyang karamdaman, kung ano ang bagay kung gayon ay ginawa ko rin. At pagkatapos ng dalangin ay dumating ang isang anghel ng Panginoon at sinabi sa akin, ano, Seth, ang iyong tinatanong? Humihiling ka ba ng langis na bumabangon sa may sakit, o sa punong pinagmulan ng langis na ito dahil sa sakit ng iyong ama? Hindi ito matagpuan ngayon, kaya't yumaong ka at sabihin mo sa iyong ama na pagkatapos magawa ng 5,500 taon mula sa paglikha ng mundo, darating ka sa mundo ang nag-iisang anak ng Diyos na naging tao, at pinahiran siya ng langis na ito, at ibabangon siya at lalilinis ng malinis na may tubig at ng banal na Espiritu siya ang mga nasa labas niya. At pagkatapos ay gagaling siya sa bawat karamdaman, ngunit ngayon imposible ito. Nang marinig ng mga patriarka at ng mga propeta ang mga salitang ito, nagalak sila ng labis. Kabanata 4. At nang ang lahat ay nasa kagalakan, ay dumating si Satanas na tagapagmana ng kadiliman, at sinabi kay Hades, o buo at walang kabuluhan, pakinggan mo ang aking mga salita. Mayroong lahi ng mga Hudyo
na nagngangalang Jesus na tumatawag sa kanyang sarili na anak ng Diyos, at bilang isang tao sa pamamagitan ng aming pakikipagtulungan sa kanila ng mga Hudyo ay pinako sa krus, at gayon kapag siya ay patay na, maging handa upang masecure natin siya rito. Sapagkat nalalaman kong siya ay isang tao at narinig ko rin siyang nagsasabi, ang aking kaluluwa ay labis na nalulungkot hanggang sa kamatayan. Marami na rin siyang nagawa sa akin kapag naninirahan kasama mga mortal sa itaas na mundo, sapagkat saan man niya matagpuan ng aking mga lingkod, pinag-uusig niya sila. At ang sinumang mga tao na ginawa kong baluktot, bulag, pilay, ketong o anumang bagay sa pamamagitan ng isang salita ay pinagaling niya sila. At maraming hinanda kong ilibing maging ang mga ito sa pamamagitan ng isang salitang binuhay niya muli. At sinabi ni Hades, at ang tao ba ay napakalakas na gawin ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng isang salita? O kung siya ay ganoon, makakatiis ka ba sa kanya tila sa akin na kung siya ay ganoon? Walang makakapigil sa kanya. At kung sasabihin mo na ring narinig mo siya na natatakot sa kamatayan, sinabi niya itong nanlilibak sa iyo at tumatawa na nais mong sakupin ka ng malakas na kamay. At aba ka sa lahat ng kawalang hanggan. Sinabi ni Satanas, o buo at walang kabuluhan na Hades, natatakot ka ba sa pakikinig sa aming karaniwang kalaban? Hindi ako natatakot sa kanya, ngunit nagtatrabaho sa mga Hudyo at pinako nila siya sa krus at binigyan din siya ng pag-inom ng apdo na may suka. Kung gayon, maghanda ka upang maiyak mo siyang pagdating niya. Sumagot si Hades, takapagmana ng kadiliman, anak ng pagkawasak, demonyo, ngayon mo lang akong sinabi sa akin na marami sa iyo ang hinanda mong ilibing, mabuhay muli sa isang solong salita. At kung nailigtas niya ang iba mula sa libingan, paano at sa anong kapangyarihan sa mahawakan natin, sapagkat hindi pa ako nagtagal nilamon ng isang patay, si Lazaro ang pangalan, at hindi nagtagal ang isa sa mga nabubuhay sa pamamagitan ng isang salita ay kinalakadkad siya sa pamamagitan ng lakas mula sa aking bituka. At inisip ko na siya ang iyong sinasalita. Kung gayon, tinatanggap natin siya rito. Natatakot ako na baka mapanganib tayo kahit sa iba pa. Sapagkat narito ang lahat ng akin nilamon mula sa kawalang hanggan, ay nakikita kong naguguluhan at nasasaktan ako sa aking tiyan. At ang pag-agaw kay Lazaro ng una ay tila hindi ako mabuting tanda, sapagkat hindi tulad ng isang patay na katawan, ngunit tulad ng isang agila, siya'y lumilipad mula sa akin, sapagkat bigla itong tinapon ng lupa. Kaya inuutos ko rin sa iyo para sa iyong pakinabang at para sa akin, hindi upang dalhin siya rito, sapagkat sa palagay ko ay pupunta siya rito upang itaas ang lahat ng mga patay. At ito ang sinasabi ko sa iyo, sa kadiliman kung saan kami nakatira, kung dadalhin mo siya rito, wala sa mga patay ang may iwan sa akin. Mga kapatid, tayo po muling magpapatuloy sa ating binabasa at hihinto po tayo dito sa magiging ikalawang yugto. Dito po, nakikita natin nag-uusap po si Hades at saka si Satanas. Mga kapatid, kayo na po sanang bala umunawa sa lahat ng mga narinig nyo sa pamamagitan ng biyaya ng Ama ng kaunawaan ng bawat isa sa atin ay maunawaan ito. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, na sa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawat sa nawat.